Ginisa sa Senado si Tourism Secretary Cristina Frasco. Tanong ni Senator Raffy Tulfo, bakit puro mukha ni Frasco ang nasa tarpaulin at magazine, imbis na ang mga magagandang tanawin ng bansa? Nagbabalik si Mean Los Baños. Love the Philippines ang slogan. Pero si Tourism Secretary Cristina Frasco ang cover sa isang Japanese magazine. Spotted din ang picture niya sa airport at meron ding nakasakay siya sa bangka. Ipinakita yan kanina ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism. I'm very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mong nakalagay doon. Ipakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Paliwanag ni Frasco sa pagiging cover niya ng magazine. The magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Itong picture niya sa airport sa Boracay. Paliwanag ni Frasco, welcome tarpaulin lang daw yan para sa kanya nang i-launch ang isang proyekto para sa turismo sa Boracay na tinulungan niyang mabuo. Isa pang viral na picture ay yung nasa bangka si Frasco sa Lake Cebu sa South Cotabato. Tanong ni Senator Tulfo, bakit ang kalihim ang ginawang model? How about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Paliwanag ng kalihim, The photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. My presence there was a legitimate one, and it was to help the destination. Giniit din ni Secretary Frasco na wala siyang rason para i-promote ang sarili. For any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. Sorry, ma'am, I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never. If it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. Of course, ma'am, you can Yes. visit. Why not? But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pupunta I have ko na not, sa isang lugar, Senator. kung ano yung... Sa huli, sinabi ni Frasco na handa siyang ipadala sa opisina ni Senator Tulfo ang mga nagawa ng DOT para sa turismo. Isa pang problema ngayon ay ang mahal na pamasahe sa mga local tourist destination. Kaya pati ang mga Pinoy, mas pinipiling magbakasyon abroad kesa libutin ang sariling bansa. There is a glaring disconnect between our marketing and our reality. Paano ito mangyayari kung ang presyo ng flight patungong Siargao o Palawan ay mas mahal pa kaysa lumpad patungong ibang bansa? One-way ticket to Siargao can cost as much as 18,000 to 20,000 pesos, while a round trip to Japan or Hong Kong is significantly cheaper. Paliwanag ng Air Carriers Association of the Philippines o ACAP, nakakadagdag sa gastos ang problema sa infrastruktura gaya ng limitadong runway sa mga tourist spot gaya ng Siargao at Basco, Batanes. Maliit na eroplano lang ang kasya kaya konting pasahero lang ang naisasakay. Kapag konti ang pasahero, mas mahal ang pamasahe. Paalala naman ng DOT, deregulated ang airline industry simula noong 2011, kaya gusto nila itong ipasilip sa mga mambabatas para mabantayan ang presyo ng pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.